Hello, magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa reaction video natin mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ay ang basher ni Beyonce. Pero bago yan, shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab and Ate Edna at sa lahat ng ating mga viewers. Kaya sabi ko lang na Ate B, considerate in Mamistika Yawns in Sugarcane Channel. Sana suportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel. So dumako na tayo mga kaibigan sa ating pag-uusapan. Kahapon nga mga kaibigan or kagabi, nag-live si Mr. J. Doon sa pagla-live kasi ni Mr. J mga kaibigan, nagkaroon ng napakaraming basher at ibinabas din doon si Mr. J, si Beyonce, ang kanilang tinitira doon mga kaibigan. Dahil doon sa pagkukwento ni Mr. J about sa immigration. So unawain natin mga kaibigan si Mr. J kasi baguhan lang siyang nakakarating sa immigration or nakakadaan sa immigration papunta sa ibang bansa. So naikwento niya doon about doon sa mga pangyayari mga kaibigan about kay Beyonce at marami ang nagagalit kay Mr. J mga kaibigan. Pero ano na lang natin yon, sabi nga lang natin mga kaibigan, i-escape na natin yon kasi nga first timer din itong si Mr. J at hindi alam kung ano yung protocol sa immigration. Kasi sa immigration mga kaibigan, kahit sino pa tayo, kahit ano pa ang pagkatao natin, as in lalakasan tayo ng busis ng mga officer o ng mga nakabantay sa immigration mga kaibigan. So ito ang pagpupukusan natin mga kaibigan kasi arami doon na mga basher at nagko-comment na about dito kay Beyonce mga kaibigan at pati si Grace mga kaibigan ay nadamay. Kasi ang sabi ninyo doon, ang babastos ng comment nyo doon mga kaibigan, yung mga basher na yan, ang sabi ninyo tiba-tiba si Grace kay Beyonce. Mga kaibigan, kung nakikita lang ninyo at hindi naman talaga totally tomboy itong si Grace at kapatid ang turing nila, bakit naman ganun ang inyong comment? As in talagang grabe at labis yung inyong ginagawa na pambabas kay Beyonce doon sa live ni Mr. J. Isa pa mga kaibigan nyo, ang mga gamit na daladala ni Beyonce ay ipinadadala ninyo kay Grace. Hindi po tama yun mga kaibigan kasi dito po sa mga lakad ng Kalingap mga kaibigan, may kanya-kanya silang gamit. At katulad nung pumunta ng Baguio mga kaibigan, nung pumunta ng Baguio, lahat sila ay namili at lahat sila ay nagdala ng kanilang mga pinamili. Hindi po kasi spoiled maigi or hindi po ini-spoiled ng Kalingap ang mga beneficiaries lalo na sa mga bagay-bagay katulad niyan. Kasi wala naman pong normal situation lang yung nangyayari. Hindi po VIP, hindi po kung ano. At yan po ay alam ni Beyonce at hindi po maarte si Beyonce mga kaibigan. Mas maarte pa yata yung mga basher mas maarte pa yata yung mga basher. So ito lang yung masasabi ko sa lahat ng mga basher at sa lahat ng mga naghuhusga kay Beyonce. Huwag ninyong husgahan ang isang tao kung hindi pa ninyo nakakasama. Kasi ang pangit tingnan mga kaibigan na nagbakasyon lang yung bata at first timer ng bata ay ang dami ninyong sinasabi. Ang dami ninyong pakulo. Diba? Nakakawawa naman yung bata. Ay paano kung halimbawa yung pamangkin ninyo o anak ninyo mga kaibigan yung nagpunta ng immigration at ibas ng ibang tao, ano ang nasa isip at nasa puso ninyo? Siguro wala na kayong mga puso kaya gayaan yung mga sinasabi sa bata. Grabe. Nagulo yung tanga ko mga kaibigan sa dami ng mga basher. Kahagabi doon sa live ni Mr. J, pinagsamantalahan ninyo yung live na yon para makapasok doon at makapangbas. Ba't hindi kayo pumasok sa aking live streaming para maunawaan ninyo yung mga bagay-bagay? Yun yung nasabi ko sa inyo. Dapat kung talagang kayo ay matatapang at talagang nambabas kay Beyonce, ay dapat mga kaibigan, magpakita kayo. Humarap kayo sa inyong camera kung talagang kayo ay matapang. Hindi lang mga kaibigan si Beyonce ang ibinabaston, pati si Ido. Ang gusto ninyo laging magkadikit yung dalawa. Ang gusto ninyo mga kaibigan, laging hila-hila ni Papa Eds itong si Beyonce. Mga kaibigan, tandaan ninyo kung si Ate Edna at si Kuya Bal ay nagkakahiwalay doon sa Hong Kong, ayun pa kayang dalawa. Si Jack at saka si Kalingap Rab mga kaibigan, mag-asawa yan.
pero nagkakahiwalay pa rin. Common sense. Parang inasabi ninyo sa mga comment ninyo at doon sa inyong mga ginagawa, hindi kayo nag-iisip ng tama at wala kayong mindset, mga kaibigan. Hindi ko sinasabing ako ay matalino, pero sa tingin ko yung mga ganyang style or yung mga ganyang comment, mga kaibigan, ay napakabobo. Totally wala naman talagang taong bobo, pero ginagawa lang na bobo ang kanyang sarili dahil sa galit at inggit, di ba? Unang araw, unang gabi ni Beyonce at ni Edo doon sa Hong Kong, ang dami na ninyong lumabas. Saan kayo nagmula, mga kaibigan? Ba't hindi kayo pumasok sa live streaming ko para doon tayo mag-usap-usap? Ano? Doon tayo mag-usap-usap. Pati si Mr. J, na sa live niya ay gusto niya i-good vibes lang at hindi natin maaalis kay Mr. J or nagkamali siya doon sa pagkukwento na yon, mga kaibigan, ay dapat naunawaan natin yung mga parte na yon. Kung hindi, sinakyan nyo na lang at nagalit kayo kay Beyonce. Bakit kayo magagalit kay Beyonce? Ang tanong ko, dumaan ba kayo sa immigration? Ang tanong ko sa inyo, mga kaibigan, ay nakaranas ba kayo na dumaan sa iba't ibang immigration? Hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi doon sa iba't ibang bansa. Siguro hindi pa, kaya ang galing ninyong maghusga sa bata. Or di kayo mayaman kayo na naka-VIP lagi kayo. Ano? Siguro ganon. Pero kung halimbawa normal lang na Pilipino na katulad natin, as in, mga kaibigan, as in, ang masasabi ko sa inyo, lahat ay mararanas pagdating sa immigration. Kasi lahat po yan ay sinasala ng immigration at yun po ang kanilang protocol. Ang magtanong, alamin ang lahat at sumagot ng maayos. Yun po. Hindi po sasabihin nating bubo, tatanga-tanga. Ang tanong, naranasan mo ba na dumaan sa immigration? Naranasan mo ba na pumunta sa iba't ibang bansa? Diba hindi rin? Or malay natin, dumaan nga kayo pero hindi kayo na-screen. Kaya ganon, diba? Ako, mga kaibigan, hindi ko na ito sana gagawa ng reaction video, pero napakarami doon ng toxic, mga kaibigan, sa live ni Mr. J. At kawawa naman si Mr. J doon, kasi kung halimbawa, mga kaibigan, maraming reactor na manonood doon, ay mababas din si Mr. J ng mga reactor. Ay sino si Mr. J, mga kaibigan? Pinapahamak ninyo yung PWD doon sa kanyang live streaming, di ba? Pinapahamak nyo. Yan ang katotohanan doon. At yung mga care ninyo kay Beyonce ay hindi na tama, mga kaibigan. Kasi yung ibang supporter ay nauunawaan yung mga lakad at yung mga galaw nila. Pero kayo, ang dami yung demand. Ipadala yung bag kay Grace. Ang tanong ko, mga kaibigan, sino si Grace? O, diba? Matubang si Grace. O, si Ate Edna at si Kuya Balba ay nagpadala ng gamit kay Grace. Diba hindi, mga kaibigan? Diba hindi? Samantalang kasama nila sa bahay yun. Si Kalinga Prab, mga kaibigan, nagpadala ba ng gamit kay Grace? Hindi. Common sense. Ibig sabihin, mga kaibigan, itinutulak ninyo si Beyonce na mabas at hindi nyo talaga sinusuportahan. Kasi, mga kaibigan, ganito. Kung halimbawa ibinigay nga ni Beyonce yung bag dito kay Grace, ano ang sasabihin ninyo? Ay, grabe namang spoiled naman yan si Beyonce. Grabing taray naman ni Beyonce. Nakarating lang ng Hong Kong. Akala mo kung sino. Ginawa pang bodyguard si Grace. Alam na alam ko yung mga diskarte niyo, mga kaibigan. Kaya hindi ako naniniwala na yung mga nang sasabi na yun na ipadala mo yung bag kay Beyonce, kay Grace. Ibigay kay Grace. Pakuha mo kay Grace. Ay, hindi po yan yung legit na sumusuporta dito sa EDC. Ako'y nalulungkot, mga kaibigan, kasi ginagamit ninyo yung EDC or yung Beyonce para makapambas. Pero ang katotohanan, mga kaibigan, galit kayo kay Beyonce at kay Edo. Oh, diba? Ako, mga kaibigan, narito ako, poproteksyonan ko po ang EDC. Poproteksyonan ko si Beyonce at poproteksyonan ko si Edo. Yan po yung protocol namin bilang reactor dito, mga kaibigan. At kung sino pa yung mga basher at sino ang magko-content dyan, mga kaibigan, tatalakayin natin at kakalabanin natin. Ito yung ano ko sa inyo, sa ating mga viewers na talagang grabe pang babas kay Beyonce.
doon sa live ni Mr. J. Magpakita kayo at makipag-dialogue kayo kung kayo ay may pinaglalaban. Hindi yon dyan kayo sa comment section nagtatago para lang makapangbas. So maraming salamat at happy heart day sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Thank you and God bless. Bye bye.